Kung isang sinigay ng mga
pinag-iiban niyo. Masaya na ako doon. Oh, thank you talaga, kuya. Wala ka naman. Sana dito magsawa sa pagpapasalamat ko. Hindi naman. Pero lumalamig na yung sabaw. Kumain na tayo. Sige, kanina pa nga ako nagugutom. Dumating sa bawat noong sumunod na nag-ibon ako sa Buligyo. Kaya lang ay nagkaroon ng pandemic kaya naulong ang class opening ng September, imbis na June. Pahirapan din kasi online ang klase namin pero sa awa ng Diyos ay nairaos at nairataos ko ang pag-aaral ko. Mataas ang pangarap ko sa buhay pero kasama na doon ang may balik sa kuya ko ang lahat ng mabubuting bagay na ginagawa niya para sa akin. Naging respeto ko kay Kuya Adi Papadpud. Mabait kasi siya, mapagmahal at responsable. Close na talaga kami kahit noong unang beses pa lamang sa Malapit sa Manila. At kahit nung nasa Usamis pa lamang kami natira. Kaya man, nalungkot ako ng sobra nang mag-decide siyang pumunta sa Manila para makipagsapalaran. Sobrang hirap din kasi ng buhay namin sa probinsya. Kaya sinantabi na naman niya ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya wala akong ibang hangad na mga tanong yun kung yan ko pa rin ang output na pangarap ng buhay na makagraduate sa kolehiyo. Mabilis na lumipas sa mga araw. Napansin ko madalas na may kausap at lahat ang kapatid ko. Tapos may mga pagkakataon pang pangingili siya habang nakatitig sa cellphone. Kaya naman nakiutos ako papadulog. Hi, kuya. Sino yan, ha? Yung kachat mo. Ipapansin ko pala yung hindi mo cellphone mo eh. Kukulaan ko. Babae yan, oh. Ikaw talaga? Lakas ng radar mo. Sagutin mo din ang tanong ko. Oo, tama ka. Babae na ito. Eh, inilawan mo. Hindi. Sus, dapat ang hindi mong yan. Hindi naman talaga. Magkaibigan lang kami. Diyan naman nagsisimula ang lahat. Pero curious ako, sino siya? Pakilala mo naman sa akin para may idea naman kung sino yung babae na nagpapakinig sa kuya ko. Bilid ka dyan. Hindi ako kinikilig ha. Astig ka na ako. Sige mo ang mo. Sino nga? Katrabaho ba? Hindi. Kaya nga sino? Kilala mo na ito eh. Pero wala akong matanda na kilala at babae na nandito sa'yo. Wala kang halos kung mag-ulit yung ex mo si Sarah Lynn eh. Siya nga yun. Si Sarah Lynn? Oo. Teka, tama ba narinig ko? Si Sarah Lynn yung kachat mo? Oo, siya nga. At kailan pa kayo nagkaroon ng communication ulit? Itong buwan lang. Nag-chat siya sa messenger ko. Pero ulit ko yung kita kasi nasa request message pala. Nagbago na rin siya ng Facebook account. Bakit mo naman in-accept? Nakalimutan mo na ba yung ginawa sa'yo ng babaeng yan? Napatawad ko naman si Sarah Lynn. At nagsisisi na siya sa ginawa niya. Ayun, tinuntak niya ako para hindi pagkaibigan. Lalo na pang-iway na daw sila kinakasama niya. Eh ano ngayon kung wala na sila? Wala ako na una. Sigaw. Bulag lang ako. Nakakaloka naman kasi yan si Sarah Lynn. Ano nakakaloka doon? Yung pakinig pagkaibigan niya sa'yo, pag kinuwalay na sila ng tatay ng anak niya. Hindi ako naniniwala. Baka may masamang balak yan. Huwag mo naman pag-isipan ng masama yung tao. Paano hindi ko pag-iisipan ng masama? Eh, ginawan ka na niya ng masama. Nakaraan mo yun. Sabi ko nga, napatawad ko na siya. Ibang klase ka rin, kuya. Sinaktan ka niya ng gusto mo, tapos bilis mo lang siya napatawad. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako mapagtanim ng galit sa ibang tao. Tsaka si Sally naman, ipinagsamahan kami. Meron nga at ang tagal nun, pero pinagpalit ka lang niya sa iba. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Tsaka hindi ba kaibigan naman yung tao? Malay mo dahil naghiwalay sila ng kasama niya. Wow, sa dinami-dami ng kakaibigan niya, doon pa talaga sa ex-boyfriend niya, sinaktan niya ng gusto. Hindi ba naman makapalang mukha niyang Sarah na yan? Sina, kahit galit ka sa tao, hindi ko yung tamang pagsalitaan mo siya ng ganyan. Hindi ko kasi alam yung sasabihin nito. Nakakaalis na lang bigla, bigla naman siyang babalik sa buhay mo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Salamat sa pag-aalala, pero alam mo yung ginagawa ko. Sana nga. Ewan ko na lang sa'yo pag nasaktan ka pa uli ng babaeng yan. Hindi ako masisisi kung kumasin ang mukha ko ng pamilya niyang nag-uusap naman sila ng ex-girlfriend niyang si Sarah Lynn. Hindi kasi maganda ang breakup nila papagulo. 5 years na sila noon ng kuya ko nang mabuntis si Sarah Lynn ng ibang lalaki. Kasal na nga lang ang kulang sa kanilang dalawa na buwan niya ang pagkalaw sa pagkakalaw. Okay. Si Kuya Adi. Isa pa sa isang taon na niya, ibo ko ang kuya.
kapatid ko. Kuya! Pagtrabaho niya, kakain ang Tahan mo ako sa hanggang 7:30. Masusunod na sa'yo. May sliding yung ato ko doon. Yung magtakbo. Tapos, nung nagkabukingan namin sa kanya, hindi ko na yan sa tiyahin. Makisama sa kanya. 7:20. Pagpunan mo na yung Ay, ano. iyak na talaga. Sa Ay, pizza. para magbuhang kaawa-awa. Sabi, inis na inis na Sige talaga. kasi, Yan. kasi ngayon kami tayo. Bukas, ano naman ako, ano ka. Love stories. Love stories. Sa akin ang kuya ko ay nagawa at nag-protect rin. Ako sa kanya, ilang kapatid niya. Pero sino kasi may hindi nakakakaan, imasaktan. Ako, yung mga kapatid nila, hindi ba? Kaya nga pinakita at pinaramdam ko talaga kay Kuya Adi ang hindi ko pagsakayo sa pag-uusap nilang muli na kanya. Pero wala naman ako pagkakawa kung gusto rin ang kapatid ko. Kahit ayaw ko makipagkaibigan rin si Kuya Adi kay Sarah Lee. Lagi ko pa rin nahuhuli ka chat niya at kausap sa cellphone ng ex-girlfriend niya. Minsan sinabi ko niya na intindihan ko na lamang daw siya. At pinamalang hindi ako papalunan. Pero higit sa nagdadalangin ako na sana hindi ko mag-workout ako namang makakitan sa lahat ng mga panahon yun, papalunan. Kuya, nandito na ako! May tingin akong bunot na ubi flavor. Ano? Ano ba ito? Ito. Nasa ka na pala. Nagising yan. Sheena, ikaw ba? Sarah Lynn? Ito yung mga tawag mo. Nakalimutan mo na yata yung nakakalimutan mo. Ano ba naman yung aking babae na nakit sa'yo? Ayos lang naman, hindi niya ako tawagan. Ano ko sa Sheena? Kahit na, hindi pa rin tama yun. Ano ginagawa mo rito sa amin? Ano? May inasikaso naman kung wala ka dito. Kaya naisipan kong wala akong sa akin dito sa apartment ko. Yun lang ba talaga pakay mo? O may iba ka pang dahilan? Ano bang sinasabi mo? Alam mo kung anong sinasabi ko? Sheena, parang hindi ko na nagustuhan itong ipag-usap mo kay Sarah Lee. Bakit kuya? Wala ka lang sinabi mo sa kanya. Nagtanong lang ako. Oo nga, pero bakit kanya ka makapagtanong sa kanya? Ano ba dapat ang tamang pagtatanong ko sa babaeng ng lokot ng iwalat na nakit sa'yo? Di ba nag-usap na tayo tungkol dito? Akala ko nagkakaintindihan na tayo. Nag-usap tayo, pero sa tayo banda nagkaintindihan na pagpupuntahin mo yung babae niya dito sa apartment natin. Hindi ko siya pinapunta rito. Dinalaw ko lang ang kuya mo. Nagdala pa nga ako ng mga pagkain na paborito ng dalawa. Hindi mo kami makukuha sa pagkain. Sa'yo lang yan. Sheena naman. Pwede bang kausapin mo ako ng maayos? Paano sa naman nagkakusap ko sa'yo ha? Ano bang gusto mo? Nakain kita? Ngitian? Tapos sabihin ko sa'yo na namiss kita? Hindi naman sa ganun. Mabuti pa, pumasok ka na lang muna sa kwarto mo, Sheena. Ha? Bakit mo naman gagawin yun? Dahil ginamit siya sa Sarah Lee. Baka nakakalimutan mong bisita ko siya at wala kang karapatan na bastusin siya. Bakit sa akin ka nagagalit? Alam mo naman kay Sarah Lee, wala naman sinasabing masama sa iyong tao. Ikaw yung kanina pa sabi ng sabi na kung ano-ano dyan. Alam ko na hindi mo inaasahan yung pagpunta na rito. Pero hindi ko rin nakatulog mo siya ng ganyan. Magandang talaga si Sheena. At saka, realize ko hindi ko pala siya pwedeng sisihin. Na ganyan siya makipag-usap sa akin. Nasaktan kita noon at walang kapatawaran yung nagawa ko sa'yo. Pero napatawad na kita. Tagal na. Salamat, Dad. Ako, hindi ko pala papatawad sa babae yan. Sheena! Pasok na ako sa kwarto ko, kuya. Pasensya na yung kapatid ko. Alam ko naman. Pero may kasalanan din ako sa'yo. Wala na yun. Sabi ko nga, napatawad na kita. Salamat ulit. Kaya ako nagkakaroon na makita ko si Sarah Lee sa pamamahay namin. Nagtapos yun. Hindi ko talaga inaasahan na muling magtutuos ang landas namin ang babae inakikilipan ko. Ang trabaho ko ito ang ginagawa nila sa mga ito. Ang halagdagan ba ang puso na pagkakas sa hindi niya sa akin. Hindi ko talaga matanggap na masirang pilansya ng kapatid ko. Ewan, pero noong nakita ko ang pagmumukha ng babae kasi sa ulit na bayan ng kapatid ko. Pinagdaan namin para lang makapisan siya mo. Marami akong tanong kay Sarah Lee na hindi ko nanay na ako ng awal. Una na doon ay kung paano niya nagawa sa mga nagkuya. Naging mabait at manatiling tapat sa kanila. Pangalawa ay kung bakit bumalik pa siya sa buhay ng kapatid ko. Para sa akin, nakiwalay na sila ng pinakasama niya. Sa tatay ng kapatid. Pinakasang kutob ko na gusto lang niya na gamitin ang kuya ko. Mabilis pang nagdaan ang mga araw at bumalas man ang bumala sa pagdating ni Sarah Lee sa iyong mga apartment. At kahit na gusto ko iwasan siya, ay hindi ko naman magawa-gawa. Kaya niya ko na lamang siya at ang anak niya. Pero minsan aminado akong napipikul ako sa bata dahil maingay at makalat sa bahay. Tapos, hindi naman masaway-saway ni Sarah Lee. Makakadulog.
Charging for second, rush to the emergency. Nandito na ako! Magandang gabi rin sa iyo, Shane. Bakit ikaw nagulong dyan? Nasaan kuya ko? Bumili ka ng soft drink sa tindahan. Tungkol naman dun sa isa mo kong tanong. Wala lang. Gusto ko lang kaya ipagluto ng kuya mo. Tsaka sabi niya, nabis na raw niya kaya pinagluto ko siya ng paborito niya. Halika, upo ka na para makakain ka na. Hindi pa ako gutom. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Ano yun? Ang sabi ko, kung hindi mo na ba ako mapapatawad? Sige, usin mo naman ikaw ang nasaktan ko. Yung kuya mo, kaya bakit ka naman galit mo sa akin? Ito mo pala kasi. Nagtalo ka pa talaga. Para na malaman ko, hindi ko kasi naiintindihan eh. Ilang araw na ako pumupunta dito sa Pero realize ko naman, dumating siya. Paano mahal? Eh, pinakulit ko siya sa iba. Iniwan mo nga siya. Basta, isang araw, nagising na lang ako na nagsisisi na sa mga nagawa ko sa kanya. Tapos nagkataon na nagkahiwalay na kami ng tatay ng anak ko, kaya... Kaya ginulo mo na uli buhay na kuya mo. Bakit na ako? Nagbago mukha mo. May kasabihan ka na once a cheater, always a cheater. Kaya di mo naniniwala sa sinasabi mo. Kung ayaw mong maniwala, ikaw ang bahala. Wala ka rin namang magagawa. Lalo na nakagalitan na uli kami ng kuya mo. Ah, ano ka mo? Oops! Hindi mo ko pala alam. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Sabi ko, kami na uli ni Andy. Kaya wala ka na magagawa. Tsaka wala na rin akong paki sa'yo kung magkatawad mo pa ako o hindi. Hindi naman ikaw ang karelasyon ko, kuya mo naman. Kaya bahala ka na dyan. Kung ayaw mo kumain. Dahil sa pag-uusap natin yun, ay lumabot naman ang loob ko sa kanya. Sa abot ng manakaya ko ay itinawak ko ang bawat kalagang lumabas sa kanyang bibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papatulog dahil nagkabalikan na sa ay madalas na nakatabay sa apartment na kapatid ko. Wala naman akong magawa dahil kagustuhan din yun ng kapatid ko. Sakto, naka-work from home setup si Kuya at sa maaari pagluto ng pagkain namin. Kaso yung uusin na talaga ako. Pag hindi ko siya kasi nakakal ko hindi nagkahiwala. Dahil mag-isang naglupo. Hindi niyo ako masisisi kung bakit hindi pa rin ako lubusan na saya para sa lahat ng kulit. Kung si Kuya Adi ang kapagpatawad na kwes, ako ay hindi pa. Mabilis na nagdaan ang 2 buwan na tuloy na aming pinahay. Ni Kuya sinasara niya ang anak nito. Sa sumamaan ang nangyari o pero sinabi ni Kuya na hindi pa rin palang tuloy ang nagbago si Sarah Lee. Niloloko pa rin siya nito kaya abot langit ang galit ko sa babae niyo. Gusto ko siyang sabunutan na pagkabango na wala sila ng anak nila sa bahay dahil may pinuntahan na hindi namin plak. Kaya ngayon nabangad ko ang pagbuhin nito. Pero bago ko pa yun magawa ay ginawat na ako ni Kuya Adi at nakiusap na huwag ko nang kumprontahin ang girlfriend niya. Kahit na masama ang loob ko sa pakiusap niya, ay sinunod ko pa rin siya papaluto. Tapos nung sunod na araw ay sinabi niyang nagkasundo na sila ni Sarah Lee. Natatanggapin niya ang bata dahil hindi naman daw sinasadya ang pagdadalang tao nito. Saan mo ba? Ano bang problema mo, Annie? Kanina ka pa. Para kang bata nagmamaktol. Paano hindi ako mamaktol? Ay
ipapadala sa'yo pag-alis mo. O bakit? Wala na ba akong karapatang umalis? Meron, pero saan ka ba pupunta? Pati ba naman yun? Gusto mo pang malaman? Ano ma'am, sino ba kasabuhin mo? Baka nakaling mo ng boyfriend mo ako. Ay, oo nga pala. Boyfriend nga pala kita. Pero hindi naman ibig sabihin no, kung babawalan mo na ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Hindi kita pinagbabawalan. Gusto ko lang malaman kung saan ka pupunta. Sa mga kaibigan ko, niyaya nila ako magkape. Magkape? Hindi ba masama sa buntis yun? Saan mo naman napulit yan? Hindi masama ang kape sa buntis. Pero sabi ng OB na maselan daw ang buntis mo. Baka naman na paano ka pag lumabas ka. Natatakot ako na may mangyari sa'yo at sa baby. Ano palagay mo sa akin? Hindi mo ingat. Sara rin naman. Ano gusto mong gawin ko? Sa mga kaibigan ko? Ano nangyayari dito? Dinig ko kayo dun sa kwarto ah. Pasensya ka na, Sheila. Bakit ka pa kasi sumisigaw sa aralin? Yan kasi kuya mo eh. Masyado akong kinukulong dito sa pamamahay niyo. Hindi kinulong. Hindi totoo yan. Naniniwala ko kay kuya kasi pansin ko na ilang araw ka na rin alis ng alis. Hindi ka mapilmi dito. Pati anak ko sa amin ang pinapaalaga. Sheila, wala namang problema doon. May problema doon dahil naging pabayang nanay itong babaeng to. Anong pabaya? Hindi ako pabaya. Hindi ilaw. Pero parang wala kang magpakialam dyan sa baby na nasa tiyan mo. Di ba sabi raw ng OB mo, delikado pag bubuntis mo? Dapat naka-bed rest ka, pero wala kang ginawa kung Nandun na ako sa desisyon ko. Iiwanan ka na namin ng anak mo, Georgie. Pamilya naman. Huwag mong gawin sa akin to. At bakit hindi mo kaya